gusto kong ipaalam sa mga may sakit na cancer na nanonood ngayon, hindi po nakakatakot ang sakit na cancer. Napapagaling ang sakit na cancer. Gumagaling ang mga may cancer. Hindi porkit nagka-cancer ka, it will be the end of your world. Hindi pa yun. Ngayon, ipaliwanag na natin ang cancer. Ano ba ang cancer? Bakit nagkakaroon ng cancer? Ano ang staging ng cancer? Karagdagang kaalaman lang ang kaya ko i-share. Ano ang staging ng cancer? Ano yung mga pangalan or scientific name ng cancer? At yung panlima, yung panlima, ano yung dapat mong gawin para matanggal ang cancer at gumaling ang iyong katawan na hindi na siya uulit. Scientific definition of cancer. Ang cancer po is an abnormal cell. Okay? Abnormal cell na nagiging uncontrolled ng human body kaya nakakagawa siya ng bukol. Pero may cancer din po na walang bukol. Katulad ng leukemia because this is a cancer of the blood. Okay? Pero the usual, may kasama pong bukol. Ulitin natin. Ang katawan natin ay made up of cells. Kapag ang cellula natin ay healthy, ang tawag sa kanila normal cells na dumadaloy sa buong katawan. Kapag nagkaroon ng isang abnormal cell, abnormal, paano naging abnormal? Mamaya yung factors, bakit siya naging abnormal? Pag may isang abnormal cell, nagiging uncontrolled ito at dumadamay siya, kumakain siya ng ibang cells na nagkokos kung para dumami sila, mag-mutate sila, dumami sila at mag-create ng iba't ibang bukol sa iba't ibang parte ng katawan natin and yung iba sa organs mismo tumatama. Alright? So, ano ang anatomy and physiology of a cancer? Ano ang anatomy and physiology? Ang cancer po ay nadidevelop ng isang tao kung, number one, kung ang cancer mo ay hindi agad na-detect at patuloy mong ginawa yung mga bagay na pwede magparami sa kanila. So, nagiging uncontrolled na sila, nakagawa na ng bukol, you are not changing any lifestyles that you had before, definitely, pabalik-balik lang sila. Paano natin tutulungan itong mga nakikinig sa atin ngayon? There are only 3 steps to achieve healing in accordance with what is written in the Word of God. Kasi itong tinuturo natin 3 steps na ito, healing. Ang hinahanap natin, healing. Okay? Hindi po lunas, hindi relief, hindi remedy, hindi control, healing. Marami sa atin, bakit ba sinabi ni Lord ang gustong marinig nyo? Marami po sa atin, sumubok na ng medisina, sumubok na ng siyensya, sumubok ng doktor. Pero the question is, bakit hindi ka pa rin magaling? Kasi kung hindi kaya ng medisina, hindi kaya ng siyensya, hindi kaya ng doktor, kayang-kaya ng Panginoon. There is only God who can give you healing. Only God can give you healing. No one else, nobody else but God. We doctors, medicine, hospitals, gamot, and everything, all of us can give you lunas. But healing will only come from God. What are the classifications of cancer? Number 1 is carcinoma. Carcinoma. Number 2 is sarcoma. Number 3 is lymphoma. Number 4 is germ cell tumor. And number 5 is blastoma. So 5 lang po ang classifications. The usual yung sa breast, carcinoma. Bakit siya carcinoma? Ang carcinoma po ay derived from epithelial cells. Okay? This group includes many of the most common cancers, particularly in the aged, and include nearly all those developing in the breast. Pagka-carcinoma usually sa breast, sa prostate, sa lungs, sa pancreas, and colon. Pangalawa, sarcoma. Ang sarcoma naman po ay cancer cell arising from connective tissue. Pag tinamaan na yung tissue, katulad ng bone, cartilage, fat, nerves. Yan. Each of which develop from cells originating in the mesenchymal cells outside the bone marrow. So, pagkagaling kay bone marrow, ang tinatawag dyan, sarcoma. Okay? Next is lymphoma and leukemia. These 2 classes of cancers arise from the hematopoietic or blood-forming, yung gumagawa mismo ng dugo. Next, germ cell tumor. Okay? Ito naman po ay derived from sa mga pluripotent cells presenting sa ovary at saka sa testicle. Okay? And last but not the least is blastoma. Pag blastoma naman po, usually kabataan or children ang tinatamaan nito. Nanggagaling to sa immature precursor cells or embryonic tissue. Gusto kong i-share sa inyo, kaya po tayo nag-webinar, dahil I really wanted na makatulong sa inyo sa natural na pamamaraan. Gusto ng Panginoon, pagalingin kayo, definitely, kung ano man ang sakit ninyo, gusto ni Lord pagalingin kayo. At ako po, sa abot ng aking makakaya, sa abot ng aking mga